na po ang magkukusang magbigay na sa kanya. Kasi sa panalangin po kasi, kumbaga, pag ako'y nakakaramdam ng mga kalungkutan sa buhay, Siguro, yun na din yung way ni Lord para i-redirect ako sa plans niya for me. By appreciating the little things po. Kasi hindi natin alam kung ano yung bukas eh. Sa pamamagitan ng pananalangin araw-araw, para gabayan niya ako sa mga gawa ko na mapatnubayan. Kasi hindi natin alam kung ano yung bukas eh. Kumbaga, nagtitiwala ako sa pamamagitan ng pananalangin. Sa pamamagitan ng pagbabasa ng mga salita ng Diyos. Kagaya ng Ecclesiastes 12:1 na alalahanin mo yung Panginoon sa araw na yung kabataan bago dumating yung masamang araw. Kumbaga, gamitin mo yung kalakasan mo sa mga gawang mabuti para sa Panginoon. May isang mabuting kapwa po sa tao at gumawa ng mabuti po. Para po maging dapat po sa kanya. Tumulong po sa nangangailangan. Halimbawa po, pagka wala pong pagkain yung kapitbahay nyo, na po ang magkukusang magbigay na sa kanya. Mahalin po ang magulang, ang mga kapatid, at alagaan po sila ng may kahalong pagmamahal. ngayon kasi naghanap po ako o mag-isa na lang din sa buhay. Kumbaga, umaasa ko sa yun sa panalangin. Kasi sa panalangin po kasi doon po ko kumbaga, pag ako'y nakakaramdam ng mga kalungkutan sa buhay, o kaya kung minsan di ko na alam kung paano i-express yung sarili ko, kasi wala nga po akong makausap na iba. Kaya sa panalangin ko siya dinodulog. Yung maging mabuting tao eh. Kasi kung paano si Kristo kung paano siya naging halimbawa sa sa sanglibutan, lakaran yun. Based din sa mga sa mga kinalakihan. Since I do journaling po, every night, parang siguro po doon ako nakakapag-reflect ng mga bagay na nangyari sa akin nung mga past few days. Tas siguro po doon ko nare-realize yung mga blessings na binibigay ni Lord na kahit hindi nag-go according to plan yung mga nangyayari. Siguro yun na din yung way ni Lord para i-redirect ako sa plans niya for me. By appreciating the little things po. Personally po kasi, mahilig po talaga akong tumingin sa mga puno or mag-appreciate ng mga nature. Kasi personally, I really love trees and it's a really wonder how I feel love. Nararamdaman ko yung pag-ibig ng Diyos kapag tumitingin ako sa mga puno. I don't know, kapag tumitingin ako sa puno, nakaramdam ako ng peace within me. And sa bawat dampis ng hangin na nararamdaman ko sa mukha ko, nararamdaman ko yung breeze, nararamdaman ko din doon yung pag-ibig ng Diyos na parang sinasabi niya sa akin na God is always there. Alam niyo po yun? By appreciating the little things. We really need to appreciate the little things. Kasi sa mga maliliit na bagay, di mo siya madalas napapansin. Lalo na kapag marami kang isipin at napapalapit din ako sa Diyos sa pamamagitan nun. Ang mga gawain tulad ng pananalangin, pakikinig sa salita ng Diyos, at paglalaan ng oras para sa spiritual reflection ay napatunayang nakatutulong sa emotional regulation at inner peace. Ipinapakita ng research na ang pagkakaroon ng malinaw na spiritual routine ay nagpapalakas ng sense of purpose, resilience, at moral clarity sa buhay ng isang tao. Pero ano kaya ang itinuturo ng Biblia tungkol sa tunay na paraan para mas mapalapit ang tao sa Diyos? Paano mo matatamo yung pagmamahal ng Diyos? Kung susunod ka sa Kanya, mamahalin mo rin siya. Iibigin niya ako, sabi ni Kristo, tutuparin niya aking salita, iibigin siya ng aking Ama. And with the love of God in you, you are ready to face anything that is going to happen in the future. Kasi sabi ng Biblia, ay sino maghihiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Pag mahal ka na ni Kristo, mahal ka na ng Ama dahil sumusunod ka sa Kanya,
Maihiwalay ka ba ng kapighatian o kahapisan, pag-uusig, kagutom, kahubaran, panganib o tabak? Hindi. Sa lahat ng bagay na ito, higit pa tayo sa mapagtagumpay sa pamamagitan niyaong sa atin ay umibig. Pakituloy mo sa 38, kapatid na Daniel. Sapagkat ako'y naniniwalang lubos na kahit ang kamatayan man, kahit ang buhay, kahit ang mga anghel, kahit ang mga pamunuan, kahit ang mga bagay na kasalukuyan, kahit ang mga bagay na darating, kahit ang mga kapangyarihan, kahit ang kataasan, kahit ang kababaan, kahit ang alinmang ibang nilalang, ay hindi makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na nasa kay Kristo Jesus na Panginoon natin. Ayon, walang possible na makakapaghiwalay sa'yo pagka mahal ka ng Diyos at nagmamahal ka naman sa Diyos. Paano ka mamamahal ng Diyos? Kung mahal mo rin ang Diyos, paano mo naman mamahalin ng Diyos? Kung susunod ka sa kanyang mga salita.